Hindi pa daw natatalo si Mayura at never daw siyang matatalo pa mga kois mga gayas. Ayan po pag-usapan natin sa video ito mga kois ha. Hindi pa kayo nakakatikim ng talo? Hindi pa ako. Hindi pa. At hindi po. Inunahan niyo po ako doon. Kausapin niyo po si Yorme. Ano po gusto niyo sabihin? Ano po gusto niyo sabihin? Wow, ang sarap ng tawa. So ngayon, dahil hindi pa daw siya nakakatikim ng talo, baka napanaginipan na po siya na matatalo na siya ngayon mga kois mga gayas. So yan po pag-usapan natin sa video ito mga kois mga gayas. Ikatunying po nadako po dyan sa City of Manila mga kois mga gayas para interviewin po si Mayura Lacuna mga kois mga gayas. So pakinggan po natin kung ano po ang mga pinagsasabi nito mga kois mga gayas na hindi pa daw siya nakatikim ng talo at never daw siyang matatalo mga kois mga gayas. Okay? Wala nang patupik-tumpik pa ito mga quiz mga guys. Umpisahan na po natin. Pero bago ang lahat, okay, mega club shout out to mga Melissa KTV Pilipinas Riders for Life, Wallow Tube, ayan. Jeremy Davis Manila, ayan, mega club shout out sa iyo mga quiz mga guys. Ma'am Shuri Tuzaki, Ma'am Jen Fukuda, Ma'am Aurea Consino, mega club shout out po. At sa lahat na hindi ko na nababanggit, alam niyo na po yun. At binabasa ko po yung lahat ng mga komento ninyo sa akin mga kois. Maraming salamat po at appreciated po lahat yan mga kois mga guys. Without further ado, let's begin. Kay Yorme. May the best woman win. Wow! Ito sa kanya. Nagbabalik po muli ang Tapatan, the 2025 Candidates Interview kung saan atin pong kinikilatis. At this video mga kois mga guys is credit to Katunying Tapatan ni Katunying mga kois mga guys. Credit to you sir. Okay? ika nga po ay pag-aaralang mabuti kung ano ba itong inaalok ng mga kandidato ngayon pong darating na halalan. At sa araw pong ito ay nandito po ako sa Manila City Hall. So nahulaan nyo na kung sino aking kakausapin, si Manila Mayor Hani Lacuna. Mayor, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, Katunying. Welcome po sa Manila City Hall. Ngayon lang po uli ako natuntong dito sa City Hall. Salamat Malaki na ho ba ang pagbabago? Malaki po. Ano? Actually, naligaw po ako. Well, anyway po, Mayor, ang isang full term po ng isang mayor ay 1,080 days, humigit kumulang. Binibilang ko kanina, nasa 31 months na kayo. So humigit kumulang 930 days po. Kumusta po ang inyong buhay bilang isang nanay ng lungsod ng Maynila? Of course, challenging po bilang nanay ng Maynila. Pero so far, maganda naman po ang nagagawa natin at nakikita naman po ito ng ating mga kababayan. Gaano po ba kahirap maging mayor? Kasi ang sabi nila, pagka daw mayor ka, 24/7 ang yung trabaho. Kayo po, anong oras ba kayo gumigising? Anong oras ba kayo natutulog? Maaga ho akong gumigising. Opo. Siguro mga 4:35 a.m. Gising na po ako. Tapos, depende ho kung gaano po nagtatagal ang mga schedules ko for the day. Pero normally, talagang mga 11:30, depende po yan. Kasi meron pa ho tayong mga kailangan pong sagutin na mga tawag. Opo. So, I make sure bago ako matulog, everything is okay. On the average po pala, ang tulog nyo, kung dumating kayo sa bahay ng alas 11, di ba? Ako, kung tulog lang pag-usapan, buti nakatulog pa kayo ng 4 hours, isang araw. Yormes Comorino talaga. 24/7, walang tulugan. Yan po ang gobyerno ng City of Manila sa kapanahonan ni Yormes Comorino. Ha? Mga alas 12 siguro kayo, mga 4 na oras lang ang tulog ninyo. Sanay na po. Sanay na kayo. Sanay na. Kung sa bagay, isa kayong doktor din, no? Tama On po. call ang doktor. 24/7. Opo. Saan po kayo Tapos siyang doktor mga kois, mga kais. Tapos siyang doktor ng balat. Dermatologist po si Mayura Mac. Pero bakit? Yung basura, hindi lagi wala dyan si Manila. Di ba? Isa po yung sanhi sa mga pagkakasira ng mga balat natin dahil sa mga basura, yung mga kois, mga kaya. Ha? Make review mga kois, mga kaya. nahihirapan sa bilang alkalde po, kung meron man? Yung pagiging alkalde kasi para sa akin, balancing act yan eh. Opo. Kung ano po yung karapat-dapat at kung ano naman po yung pangangailangan ng lungsod mo. So, hindi lang yaan yung ano yung gusto mo mangyari Yes. para sa city mo. Siyempre, lagi mo iniisip, dapat mas marami ang hindi mo makikinabang, pero mas marami ang matutulungan mo dun sa mga ginagawa mo. Kumbaga sa madaling salita, sa salitang kanto, para bagang napapanaginipan nyo na yung trabaho nyo. Oo, napapanaginipan na talaga. Oo. Fast facts lang po. Pansinin niyo mga kois mga guys, sa kapanahonan ni Yormes Morino, ito po siya ay vice mayor pa itong mga kois mga guys. No? Pero hindi po siya ganyan kapayat ng mga kois. Pero ngayon, pansin niyo mga kois mga guys, malaki talagang pagbabago ha? Malaki, ganun po talaga pag hindi mo sinunod yung mga napangako mo kay Yormes Morino ay talagang magagalit yung taong bayan sa iyo. Pag nagagalit yung taong bayan sa iyo, siyempre po ay ma-stress ka po. Kaya po nangyari siguro. Kaya po siguro nangangayayat po si Mayura.
Gaano po ba kalaki ang populasyon ng Maynila? Naku, malaki po. Ang Opo. populasyon ng Maynila, nasa 2 milyon. Grabe. Maliban pa po doon yung mga transient natin, yung mga nagtatrabaho Opo. dito sa ating lungsod. Ang Maynila, ang pinaka-densely populated city sa buong mundo. Pakipaliwanag nyo nga po yun. Ang ating pong laki ng Maynila ay nasa 37 hanggang 42 square kilometers lang. Opo. Pero sa bawat isang square kilometer, nasa mga 45 to 47,000. Kung daming tao nun. Dami. Opo, So, opo. tinalo pa po natin ang New York na mga 8 times ang dami natin. At sa mahigit 2 milyon humigit kumulang na populasyon, gaano po kadami dun yung masasabi nating nasa below poverty line? Definitely yan, mga nasa 50 to 60% po. Ang laki. Malaki po, Opo. malaki po. Nasa atin po ang ports. Opo. Okay. So, ang ating po mga kababayan na galing po sa lalawigan, sa kagustuhan po nila na mas gumaan, gumanda ang buhay nila, ang pinakamabilis po na ruta ay through the ports. Yes, opo. So, ang tagasalubunyan sa port ay yung Parola 1, Parola 2, Baseco, nandyan po lahat. Opo. So, makikita mo yung ating pong mga kababayan na nasa, ay nandun sa area na yon. Kaya yun po ang pinakamarami po tayo talaga mga kababayan na nakatira. Kaya sabi nga po nila, ang Maynila parang melting pot ito eh. Totoo. Nandito ang Cebuano, andito Ilonggo, andito ang Waray-Waray, andito Ilocano, lahat sama-sama po dito Opo. na hindi naman original pero eventually naging Manila boys na din. Ano? And Tama girls. po Opo. kayo. At ang Maynila rin po kasi ang sentro ng edukasyon. Opo. Andi dito po lahat ng mga universidad natin, mga kolehiyo natin. Opo. Kaya dito rin po nagdadagsaan yung ating mga estudyante. Kaya pala dahil sentro yung City of Manila ay naunguna po, pangalawa po tayo sa kriminalidad dyan mga kuys mga kayas. Ganun po ba ibig sabihin yun mga kuys mga kayas? Mukhang hindi yata kasi sa kapanahunan ni Yorwis Comorino wala po tayo, hindi po nabibilang yung City of Manila dyan mga kuys mga kayas in terms po sa kriminalidad. Ha? Pero ngayon, ayan na, pang number 2 po mga kuys mga kayas at sa Risky City, ayan, pang 5 po. Ngayon, pang number 2 po. Palakpakan. pasok na po sila ng college or ng mga university. Opo. Tayo rin ang sentro ng kultura, tayo rin ang sentro ng kasaysayan, Sentro ng gobyerno. sentro Opo. ng gobyerno, nandito po ang seat of government natin, Opo. at Malacanang. So, talagang ang Maynila ang puntahan ng lahat ng tao. Kita nyo na, yung ating palang introduction, makikita nyo na hindi madali ang trabaho ng mayor ng Maynila. Ba't nyo gusto maging mayor? At ba't ba pinasok-pasok ito? Opo. Siguro malaking impluwensya din po yan yung nakita ko sa aking ama. Opo. Ang aking ama po, yung Pwede nga. Di ba dahil kay Yormes Comorino, kaya po kayo nananalo dyan. Oh, aminin. dating Vice Mayor Danny Lacuna, nakita ko po na sa kanya ang paglilingkod hindi trabaho. Nakikita ko yung saya sa kanya. Ako naman po bilang doktora, medyo limitado yung aking pong nagagawa. Siyempre, more on Si mga coins mga guys, mas magaling pa po yung tatay niya, pero bakit hindi na nanalo sa pagka-mayor mga coins mga guys? So yan po yung makikita nyo mga coins mga guys. Pag walang Yormes Comorino, walang Haning Lacunang mayor dyan sa City of Maynila ngayon. health. Opo. Nakita ko noon, na bago ako naging konsehal, na mas marami yata akong magagawa. Opo. Parang following the footsteps of my father. Opo. So, doon ho nagsimula yun. Tapos nagtuloy-tuloy na, napagkatiwalaan ng 9 na taon bilang konsehal, napagkatiwalaan ng 6 na taon bilang vice mayor, at magtatatlong taon na po bilang mayor. So, hindi pa kayo nakakatikim ng talo? Hindi pa ho. Hindi pa. At hindi po. Wow, hindi pa na siya nakakatikim ng talo at hindi daw po mangyayari yun. Wow. Talaga ba? Ha? Eh baka na naghinip po kayo ng gising. Inunahan niyo po ako doon. Kasi, Tumawa si- kaya po ganun ang direksyon ng tanong ko. Pag tinignan niyo po ang mga survey ngayon, especially kung ang tatanungin niyo ay yung mga naniniwala sa survey, mukhang ngayon pa lang makakatikim ng talo si Mayor Hani Lacuna. Ano pong sa inyo? Hindi po. Hindi daw. Hindi po, never po, never. Hindi pa daw niya nangyayari. Sige. Mark your words. Kung mapapansin din po ninyo, nitong mga nakaraang buwan, lumiliit na po ang distansya. Yung lamang, Laki, oo. lamang. Oo, ng mga nakikita nating survey. Tandaan niyo po, Katunying, Ano daw? Lumiliit na daw yung distansya. Eh, bakit yung bagong survey ngayon, mas lumamang pa po si Sam Versosa kaysa kanya? Oh, speaking of Sam Versosa, yan po yung mapapanood niyo mga cosmo guys sa next video dahil nagpa-interview din po yung bida-bida. layo pa ang eleksyon. Napakarami pa pong mangyayari at sinisigurado ko po sa inyo, malaki pong makikita nilang pagbabago sa survey na yan. Ba't ganun kayo ka-confident? Kasi nakikita ko po, paunti-unti ay namumulat yung ating mga kababayan kung ano yung totoo. Naging tahimik po ako naglilingkod. Gaya nga po ng like ko nababanggit, hindi po ako mahilig sa social media. Yeah po. Okay. Kaya yun po nagiging Di daw siya mahilig sa social media. Pero bakit panay banat niyang utang? Isaan ba lumalabas yun? Sa social media. Wow, di daw mahilig sa social media. siguro pamantayan ng ating mga kababayan, yung sa kanilang paniniwala na wala po silang nakikita. Yeah po. Pero
kapag kinakausap po namin sila ngayon, dahil lagi naman ho namin silang kinakausap, actually linggo-linggo dati pa unti-unti na ho nilang nakikita na marami pa lang nagawa si Mayor Hani. Tahimik lang niyang ginagawa. At marami pa siyang pwedeng gawin. Kaya unti-unti mo silang ika nga ay namumulat kung ano yung totoo. Bago lang po sa ibang bagay, medyo interesado lang ako doon. I'm sure yung ibang mga politiko o yung nasa government service ay makikinabang din sa isasagot nyo rito. Sabi nyo kanina, hindi kayo masyado sa social media. Tama po. Ngayon po ba, meron na ba kayong realization na kailangan nyo na ng social media? Na kailangan pag may ginawa kayo, nakabalandra sa social media? Opo, opo. Kailangan po talaga ngayon updated ang ating mga kababayan. Oo. Hindi lang through our official page, pero kailangan po talaga nalalaman nila through other social media platform na lahat ng mga ginagawa. Kailangan aware lagi ang ating mga kababayan kung anong mga ginagawa natin. Minsan siguro, naiisip natin na epal Epal, yes. Oo. Pero sa bandang ano naman, yun siguro ang paraan para Opo. makita ho ng mga kababayan natin may ginagawa tayo. Kumustahin natin ang Maynila ngayon. Unahin po natin yung kalinisan ng Maynila. Opo. I'm sure naririnig ito. Ayan. Dadako tayo sa basura issue. Malamang sa malamang, Lionel na naman ito mga kuis, mga gayas. Mukhang alam na dis. Alam na natin yan. Ang dumi ng Maynila ngayon, yun po ang makikita nyo sa social media. Tama po. Opo. Ano bang totoong sitwasyon ng Maynila in so far as cleanliness is concerned? Hindi po totoo na madumi po ang Maynila. Kasi hindi ko po alam Di raw marumi pero ginawang farm. Farm bell ng mga manok. Sino nakakita dito? Hands up yung kamay sa mga rakarang mga videos natin na ginawa ng farm bell. Ng mga pangsabong na manok ni Kuya, yung Center Islands mga kuys, mga kaya. Diba? Kasama yan sa kadugyutan mga kuys, mga kaya. Bakit wala bang gobyerno? Wala bang gobyerno dyan nakatingin kung bakit na lang pwede nang maglagay ng mga manok dyan pangsabong sa gitna ng kalsada sa Center Islands? Wow! kung saan po nila ikinukumpara yung madumi at hindi madumi. Kung ikukumpara po nila nung panahon ng pandemya, ay talagang malinis ang Maynila. Wala akong tao sa labas Ha? 3 taon ba yung pandemic mga koys? 3 taon ba yung lockdown? Kaya hindi daw lumalabas yung tao sa pagkakaalam po natin, 6 months. O ilagay na po natin 1 taon lockdown. Ay, paglagay na 1 taon. Yung 2 taon ni Yormes Moreno, o bakit wala tayong nakita ang mga basura dyan mga koys, mga kaya? Sabi nga siguro, sasabihin nito na dahil lockdown daw, walang taong lumalabas. Wow. Grabe. Pero ngayon po, ang mga ating pong kababayan, they go about their regular task and lumalabas na po sila. Kami naman po, maaga po kami, araw-araw po kami nangongolekta ng basura. Araw-araw din po kaming nakikiusap sa ating mga barangay na sana, wag po nilang ilalabas ang kanila pong mga basura hanggat hindi po dumadating ang ating pong mga taga-kolekta ng basura. Meron po talaga. So, paano yan, Mayura? Sige, ipagpalagay natin din, hindi ilalabas yung basura sa labas ng bahay. Paano kung abot ng 1 araw, 2 araw, 1 linggo, hindi mangulikta yung basura? Yung kontraktor ng basura. Anong mangyayari sa bahay namin? Mangangamoy po ba ito ng pabango, perfume? Talagang mga kababayan tayo na siguro nakabalian na sa kalye nagtatapon, sa Center Island, sa poste. Meron pa nga ho kami ordinansa tapat ko, linis ko. Opo, na pinapatupad natin. It boils down po sa disiplina. Pero kung ang sasabihin po natin ay madumi. Ordinansang tapat ko, linis ko. Mukhang ordinansa yata yun sa kapanahonan ni Yormes Moreno. Correct me if I'm right. Pong Maynila, hindi po. Ina-assure ko po sa inyo na pinapanatili po nating malinis ang Maynila. Lalo na po ako, doktora ako napakapangit naman po para sa akin na, babae pa ho ako. Opo. Ang isa pong naging tampulan ng usapan nitong paghiwalay ng taon, yung po bang inabutang katakot-takot na basura dahil nagpalit kayo ng service provider o contractor ng basura. And sabi po nung service provider, yung Lionel, hanggang huling araw ng kanilang kontrata ay nangolekta sila ng basura. Ano po ba talaga totoo doon? Yun po ang sabi nila. Pero po, gaya ng sabi ko sa inyo, kami po ay nakikipag-ugnayan. Hindi po ganun. Nakarating po sa amin, kasi nagtatanong ako personal para malaman ko din po kung ano yung totoo. Tinatanong ko po sa mga nakakausap naming barangay kung sila po ay nakolektahan ng basura hanggang 31. Marami po sa kanila hindi. Makatapos ang Pasko, hindi na po regular ang pangongolekta ng basura sa kanila. Meron pa nga pong isang buong zona ng barangay dito sa Distrito 5. Mga kuys, ang tamang sagot sana yan mga kuys magayas kung nagplano pa sila, pinag-isipan pa sana nila. Walang ganung pangyayari kahit napalitan lang yung Lionel ng kahit ilan pang kontraktor ng basura dyan sa City of Manila. Ang problema mga kuys mga gayas, tinaon po nila yung pagpalit
ng administrasyon sa pagkolekta ng basura sa panahon ng seasons mga kuys, holiday season, like Pasko at New Year mga kuys mga kayas. So, paano makapag-adjust yung bagong kontraktor mga kuys mga kayas? Na sana dapat bago pa mag-Pasko, New Year, siguro mga 6 months before mag-Pasko at New Year, doon sana nagpalit para maka-adjust yung kolektor. Pero, wag ka. Sa panahon pa talaga ng holiday season, sila nagpalit ng kontraktor ng garbage yan mga kuys mga guys. See, tingnan nyo ang pag-iisip nila mga kuys mga guys. Yung mga plano nila mga kuys na wala sa lugar. Na malayong malayo sa mga mindset ni Yormes kung mga plano ni Yormes kung Moreno mga kuys. Na ipinakita pa sa akin yung usapan nila ng mga barangay official na hindi na nga ho nangolekta, ang huling kolekta sa kanila is 29. 29, Oo. Kaya hindi po totoo na natapos po nila ang kanilang pangongolekta sa lahat ng lugar sa Maynila. Kasi ganito po Katonying. Sige po. Ang pangongolekta po ng basura sa Maynila noong mga nakaraang buwan, sa lugar ko na lang po, 2 beses. Isa sa umaga, isa sa hapon. Hindi na ho ganun ang nangyari. Minsan po, 1 beses na lang nangongolekta. At minsan, hindi na ho nakakakolekta. Kasi nakakapagtaka naman Katonying lahat naman ho tayo nagdiriwang ng New Year. Lahat naman po naghahanda, nagpapaputok, nagpa-party sa New Year. At talaga naman O bakit ka nagtataka? Dapat nagplano kayo ng mabuti ng maayos. Bago nyo pinalitan yung kontraktor, dapat malayo pa yung Pasko at New Year. O, yun yung hindi niyo napag-isipan. Yan yung hindi niyo na plano ng husto. Oh. pong mas marami ang basura ng January 1, pero hindi naman ho ganun kadami. Grabe po yung Grabe basura. po. 4 na beses, ang dami ng basura. Inabot ho kami ng 2 linggo sa paglilinis po sa buong Maynila. Na ang ibig sabihin, ano po ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nun, may mga lugar ho talaga dito na hindi na nakolektahan. Hindi ka naman siguro magkakaroon ng ganun kadaming basura kung isang araw ka lang hindi nakolektahan. Ang ibig sabihin nun, palpa kayo. O, di ba? Palpa kayo. Kasi alam nyo, bagong kontraktor. Hindi pa nila alam ang lahat na gagawin. Hindi nila alam ang lahat ng pasikot-sikot dyan sa City of Maynila. Tapos, itinaon nyo pa, tinapat pa sa holiday seasons. So, klarong kapalpakan, mga boys. Ano po ang tingin nyo, bakit hindi nila ginawa yung nakalagay sa kontrata? Yun pong malaking katanungan sa akin. Kasi gaya nga ho ng nabanggit nyo sa kanilang pahayag, Bakit hindi yung sabihin, may utang pa yung City of Manila sa Lionel? Hindi niya nabanggit, di ba? Hindi nabanggit. Ay, $500 million. sinabi po nila na hanggang 31 Opo. ang nangolekta po sila. Meron pa po silang ibang sinasabi ng pagpapaliwanag ko sa kahit anong pamahalaan o gobyerno. Ang pagbabayad po ng kahit sa anong service provider ay hindi po kaliwaan. Opo. Hindi po pag ngayon kayo nagkakot ng basura, bukas mababayaran kayo. Mahabang proseso yan. Maraming departamentong dinadaanan. Opo. Hindi po yan isang araw lang, hindi po isang linggo. Yan po minsan inaabot talaga ng buwan. Pero ang pondo nandyan. Pagka na-comply mo lahat ng nakasaad sa kontrata mo, nakapag-kolekta ka ba ng ganito, definitely mababayaran ka. Opo. Pero dapat kumpleto po lahat ng dokumento mo. Opo. Ang nangyari po, wala pang December 31, ang nasa bill na po nila hanggang December 31. Hindi na pwede yun. Yun na po, yun na po. Kaya, kumbaga, cumulative po yung ginawa nila. Parang siningil na nila hanggang 31. Advance. Opo, Opo. opo. So as we speak, magkano pa po ang sagutin ng City Hall? Sagutin in the sense na meron pong services rendered Opo. at may requirement na na-comply ang contractor. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi po aabot ng 300 million ang Opo. sagutin po nila. At andyan po yung pera. Apo, andyan naman Andyan po yung pera. Andyan Opo. po ang pera. Kailangan Hindi daw abot ng 300 million. Palagpakan. Ba't sabi ng ganyan? $500 million pa yung kulang. lang po talaga matapos yung proseso, Opo. lahat po ng mga dokumento kompleto. Lahat ng requirements po. Kasi inu-audit po yan. Hindi, katulad nun, sabi nyo, parang sabi nga sa panonood ng concert, harang, hindi kinumpleto yung kanilang Tama po. obligasyon. Paano ngayon yun? Yun na nga po eh. Opo. Ang isa pong requirement dyan para sa isang service contractor, halimbawa po sa basura, kapag sila po ay nangolekta sa isang barangay, kailangan po pipirmahan niya ng barangay official. Opo. Ibig sabihin talaga nangolekta Opo. sila. May mga pagkakataon po talaga na hindi na nagpipirma Opo. yung mga taga-barangay dahil minsan isang kalye na lang daw ang dadaanan Opo. tapos magpapapirma. Opo. Hindi ho pumapayag ang Siyempre, barangay. opo. Oo. Yun ho yung sinasabi namin, dapat yung service rendered. Yun Opo. po yung talagang tinitingnan namin. Ngayon talaga ho bang may service rendered po hanggang 31? In other words, sa pagkaintindi ko sa inyo, hindi nyo babayaran kung ano yung sinisingin nila pag napatunayang hindi naman pala nila ipinagsilbi Tama yun. po. Kasi kami rin naman po mananagot niyan eh. Kaya nga sinasabi ko, very particular po kami, na lahat po dapat ng requirements nako-comply with. Opo. Oo. May narinig akong usapan tungkol sa salitang sabotahe. Diretsuhin ko po kayo. Si former Mayor Isko Moreno po ba may kamay kaya dumumi ang Maynila noong bagong taon? Marahil. Dahil malapit po silang kaibigan noong Talagang dinamay si Yormes Moreno, ha?
Parang daw. Ay, anong ibig sabihin? Maybe, mga kuis, mga kaya. Ha? Dati naming service provider. At yun pong ibinigay sa akin na dahilan. Nung sila po ay nagpaalam sa akin na hindi na po nila itutuloy ang kanila pong paghakot ng basura ngayong 2025. Nagpaalam po sa akin, yung dati po nating taga-kolekta ng basura, na ayaw na po nilang maipit sa amin ngayong Ang tanong, ilang buwan pa po ba nagpaalam ang Lionel? Sabi kasi ng Lionel, June pa nagpapaalam na sila eh. Bakit hindi nyo napaghandaan? darating na 2025 dahil alam ko naman daw po kung gaano sila kalapit sa dating alkalde. Pero yung hindi po pagkolekta sa lahat ng basura hanggang nang matapos yung kanilang kontrata, are you telling us na somehow they were influenced by Isko? Hindi po katakataka. Na ang end goal ay Wow, kita niyo mga kuis, mga kayas. Pagbibintang na po yun mga kuis, mga kayas. Na sinabotahe po sila ni Yorme Isko Moreno. Pero yun mga kuis, mga gaya, sa pagbintangan pa, ngayong taong galit sa mga basura kadugyutan. Galit na galit si Yorme Isko Moreno yan. Alam nyo nun, nangyari sa Elaya mga kuis, mga gaya. Tapos sasabihin niya, sinabutahe siya. Wow. Ay masira ako. okay, kumusta po yung bago nyong service providers? Para Maayos masira naman po. siya. Gaya nga ho ng sabi ko sa inyo, meron ho akong ugnayan sa atin pong mga barangay. Araw-araw po yan. Opo. At yun pong una kong tinatanong sa kanila. Kumusta na ho bang paghakot ng basura sa inyong mga lugar? Thumbs up naman daw. Opo. Yun po, kasi sabi ko nga sa kanila, sabihin nyo sa akin ngayon kung may problema pa ho tayo para matawag natin ang atensyon ng ating mga bagong service provider. Opo. So far, so good. Peace and order. Kumusta po ang peace and order dito po sa Maynila? Siyempre, Yan. lagi namang nababanggit ang Maynila kapag ka sinabing may pinakamataas na antas ng krimen sa buong mundo, laging sinasabi, one of the unsafest cities ang Maynila. Ano po ba totoo? Una-una po, minsan, alam mo naman ang Maynila, laging nagagamit yung word pero hindi naman po. Pilipinas, Maynila, Tama po. Metro Manila, Manila pa rin po. Pero napaka-safe po na pumunta sa lungsod ng Maynila. Ha? Klarong-klaro po yun, city ha, city. Manila City po. Opo. Pangalawa po, sa napakadelikado. Noong nakaraang mga buwan, panglima po sa riskiest city pagdating sa tourism. Yan naman po, yung index ng crime rate po sa buong Asia. Pangalawa po, ang City of Manila. So, ibig sabihin, kulang yung panggogobyerno nila. Bakit maraming naklusot? Bakit sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, hindi po tayo nasasali sa mga ganyang mga survey o mga ratings sa mga about sa krimen, mga kuis, magayas. Ako ho, masasabi ko po yan na ang atin pong peace and order dito sa Maynila ay maayos po. In fact, nakapag-report na rin po ang Manila Police District na isa po tayo sa mga distrito na may pinakamababang crime rate. Opo. Kasi minsan po, kung di ako nagkakamali, ng latter part of last year, may naglabas na isa yatang na mataas nga daw ang crime rate dito. Kakatanggap pa lang ng Manila noon na kami po ang isa sa pinakamababang crime rate dito sa NCR. So, hindi po nagtugma. So, Kailan po bumaba yung crime rate dyan sa NCR, mga kuis? Kailan kaya? Wala po tayo narinig. Panay, kasama po sa top 10 yan. At hindi po nagpapahuli. Talagang pangalawa, panglima pa po yan, mga kuis. sabi ko po na ligtas pa rin po. Isipin nyo na lang, Katonying, halos 2 milyon Opo. ang ating pong populasyon dito sa Maynila. Siguro ang pinakamataas na insidente po ng krimen dito sa Maynila ay theft and physical injury. Petty theft, yung sa mga mall, kaming mall, at saka yung pag-aaway po sa mga barangay. Yan po ang pinakamataas na ano. Pero karamihan po dyan nasosolusyonan at nababantayan. Na-imagine ko lang, no? If you have 2 million na population, tapos gaano karami lang ba ang pulis Maynila? Gaano ba ang ratio? Marami po. Ang ratio ba ng pulis ngayon dito? Gaano? Hindi pa rin po population? sapat. Pero nasa 4,000 mahigit po 4,000. ang ating pong kapulisan dito sa lungsod ng Maynila. Ang ideal yata is 500 population per policeman eh. Tama po kayo dyan. Talagang hindi sapat. Sa dami ng mga tao dito. Baha daw po ngayong panahon ninyo. Hindi po. Opo. Unang-una po, nagbigay tayo ng instruction sa ating pong Manila Traffic and Parking Bureau. Opo. Maganda naman po ang koordinasyon ng ating ang lagi po namin hiling sa ating mga barangay. Total, napakarami pong CCTV na Yun, ngayon. Halos opo. lahat ng barangay Lahat ng ngayon. kalsada, Opo, may CCTV na. Na talaga maging magbatsyag sila sa kanyang CCTV at i-report agad sa ano. Maganda naman po ang koordinasyon ng ating mga barangay sa ating pong mga kapulisan. Meron po tayong 14 stations, mga 42 yata kung nagkakamali na PCPs. Traffic naman tayo, Mayor. Kumusta po ang traffic dito sa Maynila? Mas lumubha daw po ngayong panahon ninyo? Hindi po. Opo. Unang-una po, nagbigay tayo Hindi pa daw bumabaha ng traffic. Pero pag makikita mo yung live ni Kaboy Gonzales, ayan po, sa DHRS mga kuis, mga gayas, hindi daw bumabaha doon. Makikita mo, bahang baha.
tayo ng instruction sa ating pong Manila Traffic and Parking Bureau na Apo. dapat, lalo na pag rush hour, continuous traffic flow tayo. Apo. Okay. Na dapat lahat po ng mga major thoroughfares natin, tuloy-tuloy ang trapiko. Kailangan po nilang hilahin, lalo na ng mga traffic enforcer. Ayan, damay naman po. Mark my word, damay naman po si Yormes Moreno dito mga ko pagdating sa topic ko. Sinabotahin naman siguro ito mga kuis magalis ni Yormes Moreno. Eh, siyempre, yan po yung sasabihin niya. Para kung dire-diretso lang, ay ginagawa po natin yun. At syempre po, hindi naman ho tumitigil yung atin pong pagtatanggal ng mga illegal obstructions sa ating pong mga daan para ho mas malinis, mas mabilis po ang traffic dito sa lungsod ng Maynila. Pwede bang puntahan ko na yung bumabad tayo ng konti dyan? Ano? Alam nyo, noong pong kayo naman hinahalal na mayor ng Maynila, isang dikit pa kayo ni Isko dun ni Mayor Isko, hindi po? Tama po ba ako nun? Tama po. Gaano po karaming department heads na ang pumili ay si Mayor Isko? Madami po Madami. Including traffic? Opo. Traffic, opo. Opo. Top of Maraming mind. inihabilin. Oh, inihabilin. Sige Marami nga po. pong halos lahat. Halos lahat? Halos lahat naman po. Iilan lang po ang Eh bakit? Kasi nangako kayo nga susundin mo eh. Ha? Nasa tama na yun eh. Nasa tama na lahat eh. Inayos na ni Yormes Moreno. Pero ngunit anong ginawa po nila mga kuis mga kayas? Binago. Anong binago? Lahat ng mga ordinansa. Halos mga kuis mga kayas. O yung ensure na wala na. Delay yung mga allowances ng mga seniors, mga estudyante, mga kuis mga kayas. Sana yun. Wala na. Binago. ako po ang pumili. Siguro 6, 7 Anim, out of mga 60. Wow. Ang katwiran ko naman po, Katunying, ay kung maayos po ang iyong trabaho, kahit sino pong naging naupong alkalde at kahit sino pong nag-appoint sa inyo, wala akong magiging problema sa akin. Well, it makes sense. Opo. Hindi naman ho kapritsyo. Opo. Pero syempre, yung mga supposedly mga position na trust and confidence, kailangan po ako naman po Opo. ang maglagay. Ilan lang po 'yan. At city administrator, secretary to the mayor, city legal. Kung hindi pa ako nagkakamali. O, dyan na po pumasok yung Lacuna Corporation. Palakpakan! Alam na po nila ano. Opo. Yan po mga habilin po 'yan. Of course, sa procurement, ang dami. Ang dami. Dahil nga sabi niyo Oo. ay 6 or 7 lang out of 60 department heads ang nasa inyo. Bakit po yung mga binanggit niyo ang nasa top of mind ninyo na inihabilin niya? At bakit special yung pagkakahabilin niya sa kanila? Hindi naman ako nagtatanong dati kung bakit po yun ang mga hinabilin niya. Opo. Kasi all the while po, Katunying, ay ang sinasabi niya sa akin, ayun ang makakatulong sa akin. Opo. Para meron ng ano yan ganito po ang term na ginagamit niya, plastado na yan. Opo. Huwag na nating guluhin. Yun po ang term na lagi na ginagamit. Maayos na yan. Ako naman, syempre, sa pagtitiwala ko na out of concern, yun naman po ang wala akong problema. Opo. Pero, ayun na nga, Ano pong na-discover ninyo? unang-una po, ang nadiskubre ko ay yung dapat na pumapasok sa lungsod ng Maynila. Hindi naman po nakakapasok sa lungsod ng Maynila. At very vocal naman po ako niyan. Opo. Kasi buwan-buwan po ay may department heads meeting kami. Meron pong ipinapasa sa aking treasurer's report. Opo. Okay. Doon po nakalagay ano ang accomplishment ng mga departamento, lalo na yung mga revenue collecting departments natin. One of which is, yun na nga, permits, MTTV. Lagi ko pong nakukall yung attention ng mga specific na departments na ito. Bakit ito lang ang pumasok? Opo. Bakit ito lang? Tulungan nyo naman kami. Saan ba tayo kulang? Baka kulang tayo sa pangongolekta. Ito kadami ang... Opo. Halimbawa, sa parking na lang, Katunying. Opo. Ang dami-dami nagpa-park sa City of Manila. Hindi naman isa lang nagpa-park sa isang araw. Bakit ganito lang? Opo. Marami kayong tinutow. Damay Wala naman kaming si Isko tubo. nito. Can you be more specific? Pasensya na dun sa kung sino may taga-traffic, total traffic yun. Para lang mas maintindihan namin. During the time na nandiyan po, mayor na po kayo, nandiyan po yung inihabilin ni mayor, magkano lang po ang nakukolekta? Nasa mga 21% lang. 21%. Oo. Yung last time na kinol ko attention nila was, I think, if I'm not mistaken, a week before nag-resign yung MTPB chief namin. Opo. Actually, he did not attend yung directional meeting namin noon because he was out of town. Opo. So, medyo na ako noon kasi it was already mid-year. July and first week of July. Nakita ko ganun pa rin. 21%, 21% of Ang collection. 21% of your expected collection. Yes. Expected collection from their department. Opo. And that was already July. Opo. So, 6 months na nakakalipas. 21% wala man lang tayo sa kalahati. Opo. So, nag-ano na ako noon. Ano ba naman ito? Sabi kong ganun. Nasa July na tayo, 21%. Sa dinami-dami ng Dahil lumabas yung kasi minsan sa opisina para malalaman kung ano yung takbo sa panggugobyerno. Labas lang din kasi tayo sa panahon ng eleksyon eh.
Ganun pa pagkakasal. Sa Opo. dinami-dami ng parking natin, sa dinami-dami na nagre-reklamo na kaliwat kanan ng ating towing, 21%. Opo. Saan napupunta? Pero dapat, nung panahon na yon, magkano na sana At kayo? least man lang 50%. 50%. Oo. Okay. Mid-year eh. Okay, nagpalit kayo. O bakit hindi nangyari yan mga ganyan sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno? Sinong nakaupo? Siya yung mayor. Siya yung may malaking problema mga koys. Hindi si Yorme Isko Moreno. Siya yung mayor siya yung nakaupo di ba? Pansin. Dahil nag-resign kayo, no? Nagpalit kayo. Kumusta ang ano nangyari? Tumaas. Opo. Tumaas naman po. Uh-huh. Parang opo, tumaas po yung Pangunahing inirereklamo against your administration, traffic, towing, basura, sabi niyo DPS. Tama po. Yun yung mga departments who were supposed to Correct. To be endorsed by correct, Isko. who were endorsed. Who were endorsed. Oo. Opo, okay. So, ano pong nangyari? Are you telling us, Mayor, na itinanim tong mga taong ito para huwag kayong magtagumpay? Maaari, oo. Oo. Wow! Kasi parang ang sinasabi niyo sa amin parang ang naging itsura ngayon ng yung Wow, ha? Sabi ko na nga mga kuis mga gayas. Huwag na kayong mabigla. Ganun talaga sasabihin niya mga kuis mga gayas. Damay palagi si Yorme Isko Moreno sa kapalpakan niya. Pero matanong, sino bang nakaupo? Sino bang mayor? Siya, di ba? O yung kapalpakan niya, pahay niya kay Yorme Isko Moreno. Pag yung mga goods niya, siya lang. Really to their own lang mga kuis mga gayas. Palakpakan lang po natin siya. Kakamali. Masyado ko nagtiwala. Opo. Kasi Wow! wala namang makakapag-isip, katunying. Para kami magkapatid Nung pong sinabi niya na siya tatakbo, meron bang discussion muna o meron bang parang deliberation between Wala you? po. Wala po. Kami yung dalawa lang ang nag-usap, kasama ang asawa ko. Opo. Ang sabi lang po niya, hindi ko makakalimutan, July 16. Ang sabi lang niya sa akin ganito, ang bungad niya sa akin ay, ate, tatakbo ka ba? Sabi ko, opo, tatakbo ako. Tapos ang sabi niya is, papaalam sana ako na tatakbo ko. Hindi na ako nagsalita nung sinabi niya yon. Tapos ang dami na niyang sinabi na, naglitan niya na po ng sabi niya is, ito hindi ko makakalimutan. Ate, pag-isipan mo. Give yourself days, weeks, na pag-isipan ko daw na tatakbo ko. Sa lublob ko, teka ako nakaupo, ako mag-iisip. Diba? Tapos nagsalita na siya ng mga sama ng loob niya, sa mga kasamahan ko. Ikaw nga nakaupo, pero wala ka naman dyan sa upuan mo kung walang Yorme Isko Moreno. Diba? At isa pa, panawagan ng taong bayan, pansin ng taong bayan na talagang dugyot po, wala na sa ayos yung City of Manila. Hindi naman po sila sisigaw na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Diba mga koy? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sama ng loob niya. And then, inulit niya na pag-isipan ko. Opo. So, sabi ko, ganito na lang, para wala nang burden sa ating dalawa, tatakbo ko. Hindi ako atras. Doon ho nagtapos ang aming usapan. 10 minutes to be exact. Wow. Ganun lang po. Wala nang efforts para mag-usap uli kayo? Wala na po. Wala na po. Wala na po. Wala na pong effort para mag-usap po kami. Kasi from that day, kaliwat kanan na po ang ibinabato sa akin na paninira. So, nung pagtalikod niya, Kalimat ka na binabato. Siya naman nung unang bumato kay Yorme Isko Moreno about sa hindi daw niya kaya ang utang, walang masyadong nagawang proyekto dahil sa napakalaking utang. So, tapos ngayon, babalik na rin si Yorme Isko Moreno na siya daw binabanata. Wow! sa inyo, umpisa na yung Ay, banat opo. sa inyo? Actually, before pa. Even before that? Even before pa, meron ng mga pahapyaw. Gaano ba kayo ka-close ni former Mayor Isko po? Parang kapatid ko na po siya. Kasi nga po, noong siya ay konsihal, actually last term na niya nung nagpang-abot kami. First term ko, last term po niya. Sa madaling pagkakasalita, kung walang Yorme Isko Moreno, walang Lacuna na nagiging mayor dyan sa City of Manila. Sa kabilang banda naman, parang wala naman sana sa ganitong kalagayan si Yorme, kung di dahil sa tatay nyo, kung di dahil sa tulong nyo. Parang ganun ang sinasabi ko sino ba mas may malaking utang sa inyong dalawa? Hindi po walk in the park, yung takbo ko po as mayor. Unang-una po, wala naman siya dito para tulungan ako. In fact, it's the other way around. Kami po ang nangangampanya. Wow! Ayos! Napakasinungaling mga boys. Parang pinalabas nito ng wala pong, walang ambag, walang cheering si Yorme Isko Moreno sa pagkapanalo niya ng pagka-mayor. Wow, grabe mga. Sinong maniniwala? Sinong maniniwala kung mananalo to kung walang Yorme Isko Moreno? Kahit bata, tanungin nyo, mukhang di yata maniniwala mga po.
para sa kanya dito sa Maynila. Opo. Kasi siguro sa Maynila 3 beses lang siyang nakalapag. Sa Maynila, yung proclamation rally, meeting the Understood na po yan, madam, sa mga Manileño kung sinong iboboto nila dahil ikaw po yung manok ni Yormisco Moreno sa pagka-mayor dyan sa City of Maynila. Ha? Oh, tingnan nyo kung gaano sila kadesperada mga kuys mga kaya. Para siraan lang, para manalo. Kapit patalim, kapit tukong mga ito mga kuys mga kaya. Kahit hindi na maganda yung mga lahat ng mga sinasabi niya sa party Yormisco Moreno. So sinong matutuwang Yormisco Moreno ngayon kung ganyan palagi yung mga binabato niyang kasiraan kay Yormisco Moreno mga kuys mga kaya? Wala, 'di ba mga kuys mga kaya? advance. And then, nung isang beses na nagpa-concert siya dyan sa may Orosa. That was 3 beses. Every day, kami pong nangangampanya para sa kanya. Alam niyo, mabuti sinabi niyo yan because that's the perception. Ha? Sariling sikap po yan. Opo. Pinagtrabahuhan ko Sariling sikap na pinagtrabuhan nila. Sino maniniwala talaga mga kuys mga guys? Grabe na ito mga kuys mga guys, no? po yan. Meron pong isang tingin ko very significant na proyekto si Yorme dati sa housing. In fact, mukhang yung housing, eskwelahan, ospital, yun po yata yung pinagkagastusan nung kanilang inutang na 17 billion pesos. Yes, 17.8 billion. Ang sabi po nila, hindi naman to Anong kanilang inutang? Kasama si Mayor dyan pumirma katunying. magagawa ni Yorme kung hindi nyo pinayagan during the time that you were the presiding officer of the council. Number 1 po, Ayan. ang presiding officer po, hindi naman nagboboto. It's the council as a whole. Okay? Totoo po yan. Binibigyan lang po namin siya ng authority to transact. Opo. Yun lang po. Yun lang po ang papel ng konseho. Wala na pong iba. Opo. Kung paano po i-execute yun, solely an executive function. So yung pong 17.8 billion na inutang ng ni Mayor during that time, ang sinasabi ninyo ay hindi kayo Hindi na liable po. or accountable doon? Hindi po. Kasi una-una siya kung pumili nung kung saan mapupunta yung inutang. Hindi daw sila accountable mga kuys mga guys. Makakalabas kaya yun kung hindi pa dumaan sa city council? Ha? Sige nga. Wala to mga kuys mga guys. Ang Opo. nagsabi sa akin, in passing, nasabi po ni Secretary, Saan eh? malaki po. Sa inyo po ba, kumusta naman ang Damay na si Marcos mga kuys mga kaya pala binabanatan si Yorme sa mga bangang vloggers. Ha, ito. Tingnan nyo. campaign contribution ninyo? Ayos naman po. Marami pong nagtitiwala at naniniwala sa kakayahan ng isang doktora Hani Lacuna. Kahit papano po, marami naman pong tumutulong sa akin. Kung ano lang po yung kaya ko, yun lang naman po eh. Totoo po ba na inalok kayo ni Pangulong Bongbong Marcos na maging pinuno ng PhilHealth? Hindi po si Pangulong Bongbong ang Apo. nagsabi sa akin. In passing, nasabi po ni Secretary Herbosa. Apo. Nung nagkasabay kami sa isang wreath laying, if I'm interested na mag-head ng PhilHealth. Ano po ang sagot niyo? Ang sagot ko po, hindi ko po yan forte. Sabi ko gano'n. Hindi ko ako aalis bilang alkalde. Diretso naman, natawa pa nga ako. Sabi ko gano'n. Hindi ko ano yung PhilHealth na yan. Baka mas makadamage pa ako. Si mga kuys mga gaya. So, para bang sinasabi, umalis ka na sa pagka-mayor mo dyan, Lacuna. Ilagay kita dito sa PhilHealth at hayaan mo na si Yormisco Moreno dyan. Ayan, from Palace po yan, mga o, diba? Kasi pag gusto pa ng mga ng palasyo na magiging mayor pa to, dapat sabihin, oh, sige, i-post mo. Tumakbo ka, pero bakit? Kinuha siya doon sa PhilHealth. Hindi gusto ng palasyo rin pala. Ako dyan. Kaysa makatulong Pero ako. sasabihin ko na po sa inyo ng diretso, actually hinuhuli ko lang kayo eh. It was the President himself ang nagsabi po sa akin na in-offer daw po nila sa inyo ang posisyon na yon na inyo raw pong, you politely declined. Sabi po naman, dahil naniniwala raw po siya sa inyong kakayanan, katulad din ng pagtitiwala ng kanyang nanay sa inyo pong tatay. Very close daw po sila. Lagi ho niya nababanggit sa akin yun. Tuwing kami makikita ni Pangulong Bongbong, nababanggit po niya si First Lady Imelda, ang isa po sa mga tumulong sa kay First Lady Imelda Marcos ay ang aking ama. Lagi ho niya nababanggit yan sa akin. Opo. Mga kuys mga gayas, inalalabas po niya sa kabuuang video na to mga kuys mga gayas na walang ambag si Yormisco Moreno sa pagkapanalo niya bilang mayor. Walang utang na loob. Bakit? Mananalo po ba sila kung walang Yormisco Moreno? Hindi nga nananalo yung pagka-mayor yung tatay nila mga kuys mga gayas. O buti nga siya. May Yormisco Moreno. Nanalo siya pagka-mayor mga kuys. Tapos sasabihin walang ambag. Walang share si Yormisco Moreno sa pagkapanalo niya. Wow! Kita niyo mga kuys mga guys. Oh.
Balak ng palasyo pala ito, papalisin niya na dyan sa City of Manila. Para hawakan yung PhilHealth, para siya doon alam sa alam niyo naman katibalayan sa PhilHealth ngayon. Doon daw siya ilalagay. Dahil pag gusto pa ng palasyo na magiging mayor, dapat, sige, suportahan ka namin. Tumakbo ka ng pagka-mayor dyan, kami bahala. Pero bakit siya kinukuha? So, ibig sabihin, hindi nagustuhan yung pamamalakad niya. Kasi naman, capital city of Manila, mga Kuis Magayas. Kung ano po yung mga kapelyuran ng ginagawa dyan, siyempre, talagang nagdudulot siya ng hindi maganda sa ating bansa. Okay? Pakikomento po na yung mga opinion o reaction sa video ito. Salamat po sa hindi nyo pag-escape ng ads, mga Kuis Magayas. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace! Bye-bye!